Yes, magandang gabi. Sabado na naman. Magbabalitaan at magtatawanan na naman tayo. Makikipagkwentuhan sa bisita ko to. Mawawala ba ang inaabangan din nating mga kaibigan? Ang batian na. Ang halakhakan sa mga bagong joke na aming inihanda sa tawanan na. May dagdag kaalaman sa segment ng Yung Pala Yun na bago na naman nating matututunan. Kaya relax lang sa harap ng ating mga computer, tablet o cellphone dahil siguradong masaya na naman ang gabi nito. May mga bagong katatawa ng kwento na naman kayong babaunin sa mga umpukan. Sa susunod na Sabado, may bago na naman tayong aabangan segment, Ang Trabaho Ko To. Makikipagkwentuhan tayo sa may iba't ibang uri ng trabaho. Aalamin din natin ang kanilang ginagawang pangkabuhayan, kung mahirap ba o madali itong napili nilang hanap buhay. Kaya baka sa mga susunod, kayo po ang mapuntahan namin upang makipagkwentuhan. So, ano pa inaantay natin? Atin ang umpisahan. At sa ulo ng mga balita. Duterte bumanat kay Pacquiao tungkol sa di raw binayarang buwis na 2.2 bilyong piso. 5 milyon donasyon ibibigay ni Pulong, Yap sa Sulu plane crash victim. Labor Secretary Silvestre Bello III gustong alisin na ang board exam para sa mga nurse. US Embassy may tulong medikal sa mga survivor na bumagsak na eroplano. Panggigipit at pangabuso wala sa pulisya ng PNP, sabi ni Elizar. At sa detalye, Duterte bumanat kay Pacquiao tungkol sa di raw binayarang buwis na 2.2 bilyong piso. Inungkat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dating naging problema ng Senador Manny Pacquiao tungkol sa buwis. Pero paglilinaw ng Pangulo, wala siyang planong habulin ng senador tungkol sa naturang usapin. Ginawa ni Duterte ang pag-ungkat sa sinasabing tax liability ni Pacquiao na umaabot umano sa 2.2 bilyong piso sa ginanap na pulong ng PDP laban nitong Martes. I do not talk about the others. Ito lang si Pacquiao because out of the blue, he blurted me out. Nakurap so I am forced to. By the way, mayroon akong I remember he has a tax evasion case, sabi ni Duterte. He has been assessed to pay 2.2 billion. Ang utang niya na hindi niya nabayarang buwis sa gobyerno. Patuloy ng Pangulo. Hindi binanggit ni Duterte ang detalye tungkol sa mga buwis na hindi raw nabayaran ni Pacquiao. Pero noong 2018, nakakuha ng paborableng desisyon si Pacquiao sa Court of Tax Appeal tungkol sa 2.2 bilyong tax assessment. Sa naturang desisyon, noong July 2018, pinigilan ng First Division ng Tax Court ang Bureau of Internal Revenue sa pagkolekta sa multibilyong pisong tax deficiency laban kay Pacquiao at sa asawa nito na si Jinky para sa taong 2008 at 2009 habang nakabinbin ang civil case. Noong July 2013, naglabas ang pinuno noon ng BIR ni si dating Commission Kim Jacinto Henares ng freeze order laban sa kita ni Pacquiao kaugnay ng kanyang tax liability na nagkakahalaga ng 2.26 billion. Lumobo ito sa 3.3 billion dahil sa penalties at charges. Respondent is hereby ordered to cease and desist from implementing the subject FDDA o Final Decision on Disputed Assessment and from collecting the subject deficiency tax assessment issue against petitioner for taxable year 2008 and 2009 for lack of merit. Nakasaad sa resolusyon ng CTA noong July 27, 2018. Nilinaw ni Duterte na ginawa niyang banggitin ang tungkol sa usapin ng buwis ni Pacquiao dahil sa pahayag ng senador tungkol sa katiwalaan sa gobyerno. Not because gusto ko siya habulin, but sabi kasi niya, kurap. Kung kurap kami, ikaw. When you cheat government, you are a corrupt official. Anong Pangulo? Naalamin daw ang buong detalye tungkol sa usapin. Nauna nang ipinaliwanag ni Pacquiao na ang mga pahayag niya tungkol sa katiwalian sa isang ahensya ay para tulungan si Duterte sa paglaban sa korupsyon at hindi para atakihin ang gobyerno. 5 milyong pisong donasyon ibibigay nila Pulong, Yap sa Sulu plane crash victim. Magdodonate ng 5 milyong piso sina Davao City Representative Paulo Duterte,
at ACT-CIS Party List Representative Eric Yap bilang agaran tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga nasawi sa C-130 plane crash sa Paticol, Sulu noong linggo. Ayon sa pahayag, ang donasyon ay ite-turn over sa Camp Aguinaldo sa Lunes at inaasahan tatanggapin ng matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Nagpaabot din ng pakikiramay si Duterte sa mga pamilyang naulila ng 50 sundalo at 3 sibilyan sa insidente. Last Sunday, we lost some of our troops and civilians in a plane crash in Paticol, Sulu. To us, they are heroes and we salute them for their sacrifices. But to their families, they are everything. We are one with you in prayers and I pray that you shall be blessed with solace and strength to endure the days ahead. Ani Duterte. Samantala, sabi ni Yap, ang bahagi ng nasabing donasyon ay mula sa business sector ng Davao City at ng Benguet. Maliit lang na halaga ito kumpara sa sakripisyo na kanilang ginawa at sa serbisyo nila para sa bansa. Saad ni Yap, tiwala naman ang nakababatang Duterte na ibibigay din ng pamahalaan ang anumang tulong na kailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. We honor the lives of our state defenders that we lost in this tragedy. No amount of money can compensate the sacrifice they have done, but I hope that this can somehow help them for their immediate needs. Dagdag pa ng presidential son. Labor Secretary Bello gustong alisin na ang board exam para sa mga nurse. Nais nang alisin ni Secretary Bello ang board exam para sa mga nurse. Dumaan na ang mga iyan sa mga ilang exam na halos 4 na taon sa kanilang pag-aaral, lalo na kung ang kanilang paaralang pinanggalingan ay Accredited na Commission on Higher Education o CHED, wika ni Bello. Sabi ko, napakamahal kumuha ng kursong nursing. 4 na taon nilang kukunin ito, pagka-graduate, magte-take pa sila ng board exam. Bakit pa kailangan kumuha ng board exam? Ilang exam na ang dinaanan nila sa nursing, dagdag pa nito. Sabi ko, pag-aralan nyo yan. And then we recommended to Congress para tanggalin na yung exam na yan. Gasto sa ating mga nurse, sabi pa nito. Nais pantanungin ng Labor Secretary ang Philippine Nurse Association and the Board of Nursing. Nasuriin nila ang kanyang minumungkahi o argumento na kahit sa palagay niya ay imposible ito. Siyempre, we respect his opinion, but it needs to be studied. As of now, it cannot be done because we have an existing law that governs it. Personally, board exam serve as the check and balance for the quality of education we are producing in school. Paliwanag ng presidente ng PNA na si Melbert Reyes. For nursing, parang hindi posible yan. And also in other medical courses. Kasi buhay yung hinahawakan natin. And we need to ensure that the health professionals are competent enough to do their duties and responsibilities. Dagdag ni Reyes. Itong buwan ng Hulyo at Setyembre ay nasa halos 7,000 ang mga nurse na naka-schedule para kumuha ng annual exam. Umaasa si Bello na lahat ng mag-e-exam ay makapasa, lalo na at nangangailangan ng ating bansa na kanilang special na serbisyo ngayong tayo ay dumaraan sa pandemya. US Embassy may tulong medikal sa mga survivor na bumagsak na eroplano. Nagpahayag ng pakikidalamhati ang United States sa Pilipinas matapos na isang C-130 military plane ang bumagsak nitong nakaraang linggo. On behalf of the United States, I offer our deep condolences to the people of the Philippines regarding the tragic plane crash in which several dozen service members were killed. Ani U.S. National Security Advisor Jake Sullivan sa isang statement, "Our thoughts are with those who were injured and the families of those who were lost," dagdag niya. Sinabi rin ni Sullivan, handa magbigay ang Amerika ng kanilang suporta sa Pilipinas kapag nangailangan, lalo na sa tinatawag na disaster response. We stand shoulder to shoulder with our Philippine allies, all appropriate support to the Philippines response effort, saad ni Sullivan. Samantala, ayon sa Armed Forces spokesperson na si Major General Edgar Arevalo, nasa 50 individual na ang nasawi sa pagbagsak ng isang Philippine Air Force C-130 plane, kabilang dito ang 47 sundalo na lulan naturang eroplano habang 3 ay sibilyan. Nasa 49 iba pang sundalo ang nasagip at naisugod sa ospital na patuloy na ginagamot.
Ang C-130 na may tail number 5125 ay lumipad mula sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City at nakatakda sana lumapag sa Jolo Port sa Sulu nang bumagsak ito bandang alas 11:30 ng umaga. Gayunman, agad namang naglabas ng direktiba si Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana na magsagawa ng full investigation hinggil sa insidente. Ayon naman kay Charge d'Affaires John Law, ang US Embassy in Manila ay magpapadala ng medical aid para sa mga survivor na bumagsak na eroplano. Panggigipit at pang-aabuso wala sa pulisya ng PNP, Ana Elizar. Hindi kailanman naging pulisiya ng Philippine National Police ang mangharas, mang-abuso at pagtakpan ng mga pagpatay at maling gawain sa drug war ng Administrasyong Duterte. Gihit ito ni PNP Chief General Guillermo Elizar kasunod ng pahayag ng International Rights Watchdog na Investigative PH na patuloy ang mga pulis sa paggawa ng extrajudicial killings at anilay obstruction of justice sa mga isinasagawang investigasyon ng Justice Department sa drug war. Inakusahan din nito ang PNP ng pananakot sa mga pamilya ng mga biktima at mga potensyal na testigo. Katunayan, ayon kay Elizar, ilang pulis na ang kanilang dinisiplina at sinibak dahil sa iba't ibang kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi kailanman naging polisiya ng PNP ang panggigipit at pang-aabuso sa mga mahihirap nating kababayan at lalong-lalo na ang pagtatakip ng mga kamalian sa aming hanay, ani PNP Chief. Batid namin ang mga aligasyong ito, subalit ipinapaalam din namin sa ating mga kababayan na mahigit 18,000 na ang naparusahang pulis sa nakalipas na 5 taon at kabilang dito ang pagtanggal sa serbisyo na mahigit 5,000 sa aming hanay dahil sa iba't ibang kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan, giit pa niya. Matatandang isinumiti ng PNP sa DOJ ang mga questionabling kaso ng mga anti-illegal operations kung saan may mga nasawi, mga suspect man o police operatives. At sa bisita ko to, isang mamang magaling ang dinayo natin upang makapagkwentuhan. Ito yung mamang kakabiliban natin ang kanyang ginagawa para sa kanyang nasasakupan. Di naalintana kung sariling bulsa ang ginagasgas, maihatid lamang ang pagtulong sa kanyang mamamayan. Kilalanin natin kung sino ang mamang ito. So, magandang gabi po sa lahat. Nandito na naman ako at gumagala dito sa lugar ng barangay San Isidro Balas. So, last week ay SMO po Miles Contest tayo. Ngayon, siyempre, dito tayo sa mismong kapitan ng barangay San Isidro Balas. So, ang kakakanta ng Yami, kakapagp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 apag
magandang gabi po. Magbigyan po tayo sa ating mga kapanood. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano po, ako si Kapitan Plan Pilgrino po. Kumakatawan po bilang kamanang barangay sa Isidro Dalas. May kalawang termino po ng aking pagpapito bilang ama. Almost 8 years na rin po tayo. Kasi naman po na nakakatulong at nagsisipin. Magandang gabi po sa inyo lahat mga Yun, gabi ka. Ako, sa tagal na nandito, lagi ako napapasya sa iyong barangay. Kaya, ano ba, alam ko na, ang dami yung accomplishments. Ano ba mga accomplishments na nakakuha natin ng barangay natin sa panahon ng pandemya? Ano ba yung pandemya? Tayo po bilang kamanang barangay, mapalad po tayo na bigyan ng parangal sapagkat sa kailangan po na tayo po kauna-unahan ng barangay na kung saan ay nagtayo po ng sariling quarantine facility. Dahil ang barangay po natin ay gusto makatulong, hindi lamang po sa mamamayan ng barangay sa Isidro. Sinikaw po natin na kung saan buong Elat 22 po at Elat 21 na matulungan po natin sa lalong-lalo na po ng mga nagdaang taon kung saan ay malala po ang pandemya. First time po, at tayo po kauna-unahan ng tayo ng quarantine. Tayo po ay mapalan na nakatulong hindi lamang po sa ating mga residente, kapag po sa ating mga ibang kalapit barangay.
Ganun din po yung pagbibigay ng ayuda. Nabigyan po tayo ng paranay sapagkat dito po sa buong barangay sa Isidro. Sinikap po natin na may pamahagi ng maayos, direto sa tao, kung ano man po yung mga ayuda pinabasa natin ng lokal na pamahalaan at ng nasyonal na pamahalaan. Awardan din po tayo ng best practice po, mapapansin po. Ito po, dati po yung naging award natin sa yung galing ng bayan niyan. Awardan po tayo na best practice po sa pagbibigay ng ayuda. Best practice din po sa ayudang pinansyal, sa ayuda na dito bibigay ng mga tamang pangkalusugan sa atin. Siguro po, sa history po ng ating panunungkulan, naman sabi nga, wala nang mga sabi na yung pinagkahanan natin. Napakahirap, pero hinarap po natin yung tapang, yung puso, kung ano po yung pagpuli natin bilang pangalan. Higit sa lahat, siyempre, tayo kasi natural sa atin yung passion natin ng panan. Kung ano yung gusto natin gawin sa kapwa, yung pagtulong ng buhay sa kalooban. Mahirap kasi yung isang bagay na gagawin mo lang dahil nasa servisyo ka o nagpipilitan. Siguro po bilang isang time volunteer, natutunan ko rin po na mas masarap po yung ikaw ang tumutulong kaysa tayo ang pinutulungan. Siguro itong accomplishment at legacy ay pagmamalaki natin na tayo ginagawa natin kung bilang isang public servant at bilang isang lingkod tayo na walang anong makalit kung ano yung bagay na sumunod sa kapwa. Ayos ka. Grabe, napakadami talaga ng naging accomplishments sa ating barangay sa Isidro Balas, lalo-lalo na sa pamumuno ni Cap John Reyno. Noong panahon ng pandemya, nagsisimula pa, gano'n pa kadami yung naging COVID cases natin. Especially po nung yung pinakamataas, pinakamarami ninyo. So, paano nyo nakababa? Siguro, gaya na sinabi ko sa inyo, hindi ko ganun kadali yung hinarap natin yung pandemya. Lahat po tayo dumating sa pagsubok, pero sa awan kamay ng Diyos, sa daling at pusay ng kalangkulan din ng mga kasama ko, masasabi ko na well-accomplished tayo dahil umabot man po tayo sa peak na dami ng mga nagka-positive sa area natin, sa barangay natin, almost 200. Dumating po tayo sa punto na mag-share po tayo hanggang sa bumalik po ngayon mga nagdaan dahil medyo ipupunin po mga virus. Kumawan po din tayo ng almost 20, pero so far sa ngayon po may pagmamalaki po na stocks last week po, negative na po, share na po ang barangay natin. Kaya siguro hindi ko po magagampanan po ng ayos kung malalim po yung tulong suporta ng aking mga kasama sa BERT, especially yung aming team leader, si Doc Patrick, yung tawagin namin. Malaking tulong na meron ka talagang experiensado, friend ng mga BERT. Kasi kahit anong museo ng pangungkulan, kung wala rin tayong mga kasama na nagpaplano, gumagalaw, hindi mo magiging effective at efficient. At sa lahat, kaya ang sinasabi ko sa inyo na ang pinakamaganda kasi sa isang nanungulan ay passion mo at gusto mo yung ginagawa para mas maging epektibo yung pagpulong sa pagtulong sa pagganap sa servisyo. Yun po siguro yung pagmamalang muna dahil sa husay ng aking mga kasama na marunong sumunod, marunong mag-implement, at higit sa lahat, marunong magmanasalit sa kapwa-tao. Pangalawa, siyempre, yung suporta natin bilang manunungkulan. Kung saan kung ano yung mga pangangailangan ng mga kasama natin, BERT, tinutugunan natin. At siyempre, yung pagpapahalaga sa awareness ng aming effective, kung saan, dahil sa tulong na rin ang pagpatatuloy namin quarantine facility, lahat ng nagpapositibo, dinadala agad namin sa quarantine facility natin. So, hindi siya yung nagkaroon ng community transmission. Kaya meron tayong sarili quarantine facility. At the same time, pamilya po ng mga naiiwanan ng mga quarantine, hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng ayuda at tulong itangat ng araw-araw na siguro, kung wala yung agresibong paggalaw, tinatawag natin
inisyatibo, hindi po magiging ganap ng matagumpay para magpakasan itong pangilinan ito sa barangay. Kaya, with my all representative and my work, also my PPSO and my staff, naging efficient naman po ang ating service. Yun, talagang naniniwala ako. Isa ko isa sa mga saksi yan. May mga future plans pa ba tayo na parang na mapaganda pa natin lalo yung ating barangay? Alam ko, napakaganda ng barangay natin. Baka meron pa tayo may talagtag ng mga future na plano. Siyempre, dahil na wala nang kapagsabi ng kaibigan. Pero pa man, siguro isa sa mga gagawin natin yung mga iba pang gamitan kung saan whether makakawakasan nyo o tigil na ng pandemya nito, maglalaan din tayo ng konto para din sa mga iba pang kailangan din sa quarantine. Pagamat meron na tayong sariling butika o whatsoever na meron mga gamot, gamit, siguro yung mga iba pang kailangan mas lalo natin gagawin. Mas lalo natin mag-iba yung pagsiservisyo. Para nang sa gano'n, hindi lang sa barangay natin, magsimula, mag-usap kung yung QC at sa Pilipinas, na lahat ng barangay ay magkaroon din sa kanyang mga sasakit. Hindi ba kayo nahihirapan ka? Lalo na papatupad ng mga health protocols, hindi na sasabukan. Siyempre, nung una, siyempre, nabigat na mga tao na sa amin kasi nakukuha naman sa amin yung mga nagkaan sa mga naglalakad ng patients, mas ta, yung magiging awkward. Pero siguro naman, naniniwala ako na sa namumuli. Pagkaman meron tayo mga pasaway ng mga presidente, pero kung makikita nila sa isang lugar o sa isang barangay, na maayos ang patakbo at mahusay ng Amerikira, walang imposible para hindi sinasunod. Sabi ko nga, hindi naman tayo nagkulang ng paalala, pero yung mga ilang hindi sumunod, nakikita natin sila. At tumating din naman sa punto na ngayon pa paano, hindi mo na kailangan si Kyle, sa Marine. Kaya, sabi ko nga po, ang pamumuno, hindi lang yun basta mag-iisip ka. Kailangan makitaan ka rin ng matawag ka. Ikaw mismo sa sarili mo. Disiplina. Yun. Tama-tama yun. Now, final message na lang po para sa ating mga viewers, sa ating mga kabarangay, sa ating komunidad. So, final message. Una, siyempre, napapasalamat ako sa kapay, tulong at pagkakasama sa atin ng pagkakita. Dahil hindi mo magagampanan ng pagkakita, hindi mo siyempre kung wala ang gabay dito sa taas, ang komisyon sa sarili. Bilang boto, napapasalamat ako sa kanya. Sa kabila ng marami tayong pinagdaanan ng mga tao, sa kasalukuyan, nalagpasan natin yung mga problema. At hindi pa rin naman tapos. So, continuous pa rin yung ating pakikidigma dito sa pandemya. Pero siyempre, maliban sa tulong gabay ng Panginoon, nagpapasalamat ako sa ating kasama sa service, sa ating kusino, na kung saan very supportive sila. Very supportive sila sa pagtulong sa atin. Pangatlo, siyempre, sa aking birthday. Sa birthday na walang sawa, walang kapuliran, dahil ang ating nagsiserviso, ng mga malaga, umagapay sa mga siyempre. Isa lang sa aking mga staff, mga beso, na walang sawa rin na trabaho, at mga tulong sa ating mga kapatid. Siyempre, sa mga kabarangay ko na kasunuli, at karaming barangay na talaga namang hanggang din na sa aming mga panawagan, sa pagsunod sa mga protocol. Maraming salamat sa inyo. Sa mga karating din natin yung barangay na ngayon, hindi pa natututo, pinakalanan ko po kayo na huwag po natin balag-balag, hindi natin hayaan ang magpinagpili tayo sa punto na pagsisiyan natin sa punto. Diba? Kaya naman natin wakasan po, tulong-tulong lang. Hindi mo pwedeng iasa lang po natin sa gobyerno o sa pamahalaan. Ang pinakamahalagang bagay po dito, yung marunong po tayo na tumulong kung ano yung mga pinagubos ng pamahalaan.
naniniwala po ako na hindi tayo ng gobyerno kung wala po ang suporta at tulong mo. Naman po, maraming salamat sa lahat ng mga viewers na alam ko po, nakikinig kayo. At isa po kayo dun sa mga tao na mayroong pinatawag na sarili inisyatibo para gawin po yung mga tama-tama. Yun, tama-tama yung sinabi nito. Anyway, bago tayo magtapos, baka meron kayong mga gustong batiin. Kung sino, ang mga kasama natin dito sa break. Siyempre, binabati ko muna yung ating monumensyon, yung ating citizens, yung sa pamahalaan sa Quezon, sa mga konsyal, sa ombudsman, sa pagpapay, and of course, sa ating pinunulang bansa, sa Rodrigo Duterte, nagpapasalamat ako sa sige mga dapat dito sa ating. And of course, sa aking mga kasama sa serviso, ang aking konseko, nabati ko lahat ng aking mga kagawad sa walang kasawang pagsuporta at pagtulong sa akin bilang pinunong barangay. At siyempre sa aking mga pinagpipita ng mga kasama sa bird. Mga yung bird natin, talagang malaking bagay yan. Talagang may sa aking mga staff, ang muna ni Admin Mani, sa aking mga PBSO, sa aking mga kaibigan, and of course, sa lahat ng naniniwala at sumusuport sa atin upang malabanan natin. Pinabati ko kayo lahat ng mga malusog, malakas ang ating mga pangangatawan. Yun. So, maraming salamat, Kap Jan. So, ito po ang aming pinagpapagaling kapitan ng Barangay San Isidro Galas. So, sa muli, mababa kayo ng mga susunod na nating interview. Back kayo, Brother Magic. Salamat sa masipag at sumisigat na nating kasamahan na si Brother Rick. At ngayon, batian na! Wow naman! Wow! Wow! Binabati po natin ang palagi ang nag-aabang ng ating programa na walang sawang sumusuporta gaya ni na Angelo Lucas, Sherwin Bello, Leonida Lucas, mga taga-Taytay Rizal, maging ang pamilya Gawiran na sina Silvia, Joel, at ang magandang anak nila na si Sharon ng Dingras, Ilocos Norte. Hello din sa mga grupo na palaging nakaantabay pag-araw ng Sabado, gaya ng Badger Rescue, Tactical Medic Bat CAC, si Sir John Tabaldez ng Tres Fire Volunteer ng Malabon, White Dragon Fire and Rescue Volunteer ng Binondo, De La Cuacheros Bikers Group, ang mga tropa natin sa Care Plus Ambulance Services sa pamumuno ni Mark Sanchez, Lord Baden Powell Communication Fire and Rescue Volunteer Incorporated, mga kababaihan ng Black One Mabolo Ali na sina Elvira Davao, Les Manawis at sa lahat ng taga Mabolo Ali, BFP Galas Substation sa pamumuno ni Senior Fire Officer 4 Mael Valdez, Police Station 11 Galas Magilas sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Elizabeth Hasmin, at ang masisipag na mga kagawad ng Barangay Damayan Lagi na sina Agawad Belman Batak, Kagawad Ay Ledesma, Kagawad Ariel Aquino, Kagawad Ricky De Los Santos at Kagawad Philip Paner, kay Ma'am Pia, Bossing Noel at Sir Norman, diyan din sa Barangay Damayan Lagi na masugid na taga-subaybay ng ating programa. Number 1 fan natin sila. Hello din kina Johnny Del Satori at Alberto Baga Jr. na mga abangers ng ating programa. Sa mag-asawang Donilyn, Cristobal at Joseph Liena, at maging ang nanay nilang walang sawa ko sumuporta sa ating programa na si Evelyn Santiago. Ma'am Evelyn, baka may litsong pa dyan. Hello din kay Kakay Lapus at Ma'am Mary Duque ng Ira, Direk Rax Zamora Marquez, LB Fernando Caingcoy yan sa Antipolo. Thank you din kay Michael Lim ng 717 Fire Vape Shop sa napakaagang pa-birthday niya sa akin. Hay din sa mag-asawang Victor Tessing at Pinky na andyan nagtatrabaho sa bansang Hong Kong. At special thanks to Froilan Ray, Ginwell Foxtrot na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Brother, dumami nawa ang lahi mo.
Babatiin na natin ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan noong July 6 na sina Cher Portugal, Johnny San Jose, It's Snowy Slea, Josie at James Albao, Engineer Ruben Manawis at Bernardo Maganto. Noong July 7 na sina Ruby Ann Abian, Jesler Libucan, Gerald Benitez, Christine Jacinto at Colin Javier. Nitong July 8 naman sina Don Liel, Noriebi Igot, Vicky Marie Badyang, Mase, Jennifer Salvador, Angie Ann Morada Manay, Shaira Lopez, Beth Aguadilla, Robert John Albao, Akiko Santos, Lab Guto at Kathleen Villanueva. Kahapon, July 9 naman, nag-birthday sina Jome Pendon, Ne Albao, Nikisha Kathleen Villar Albao. Ang kasama natin sa media na si Dolan Castro. Maligayang bati rin sa mga may kaarawan ngayong Sabado, July 10, sina Maripe Ubante, Joaquin Caro, Merini Nil Himueliria, Jane Cashi De Leon, May Luzon, Yunelin at D. Albao. Gaya ng dati, last nyo na to, next year na ulit. Tawa na. Ang taong mahilig magpatawa, ang masarap mahalin. Masarap mahalin ang taong masaya. Pagising mo pa lang, good vibes na. Ang taong mahilig magpatawa, magaan magdala ng kahit na anong problema. Di halata kahit palpak na ang ginagawa. Mabagal ang pagtanda kung lagi kayong masaya. Kung seryoso ang usapan, talaga namang maaantig ka at luluha. Ang taong mahilig magpatawa, may sense of humor, magaling mag-isip. Ika nga, mataba ang utak. Siguradong magkakaanak kayo ng isang matalino. Ang taong masaya kahit nasasaktan mo na, di halata kung nagkaramdam na ito. Kahit nagpupuyos na ang damdamin sa sama ng loob. Di niya magawang magalit kahit halos sasabog na ang dibdib. Dahil ang mahalaga sa kanya ay yung lagi ka lang masaya habang minamahal ka niya. Tinanong ng among lalaki si Inday, bakit may bakat ng paso ng plancha ang kanang pisngi nito? Sagot naman ni Inday, kasi po kuya may tumawag habang namamalansya ako sa tabi ng telepono. Sa halip na telepono, plancha ang naiangat ko kaya napaso ang kanang pisngi ko. Sabi ng among lalaki, ganun ba? Sa susunod, mag-iingat ka. Lagi mong iisipin ang ginagawa mo. Sagot naman ni Inday, opo kuya. Inutusan ng among lalaki si Inday, sige, ikuha mo ko ng inumin. Subalit sa paglakad ni Inday, ay nakita nito na may isa pang paso si Inday. Teka, bakit may paso ka rin ng plancha sa kaliwang pisngi mo, Inday? Sagot nito, kasi po, may tumawag ulit, kuya. Galit na bulyaw ang gumising ka na Toti at sa mga kasama nitong mga barkada matapos ang magdamag na inuman. Sigaw ng nanay, sino umihi sa aparador? Sagot ng isa, hindi po ako. Sabi naman ng isa, lalong di ako. Ang sarap ng tulog ko. Buong pagmamalaki naman ng huling barkada. Basta ako, sa bintana ako umihi. Sabay turo sa salamin ng aparador, katapat ng bintana. Sa isang husgado, habang tinatanong ang isang babaeng biktima ng panggagahasa, tanong ng abogado, may tuturo mo ba sa hukumang ito ang sinasabi mo ng gahasa o humalay sa'yo? Sagot ng babae, opo, ayun po siya. Tanong ulit ng abogado, bueno, ilang beses kanyang ginahasa? 3 beses po, tugon ng babae. Sabay sigaw ang lalaking inaakusahan, sinungaling, 2 beses lang kitang pinagsamantalahan. Tanong ng babae, bakit? Di ba kasama yung akong nasa ibabaw? Nagkwentuhan na magkumpare. Pare, bakit parang malungkot ka? Dahil sa alaga akong aso, pare. Bakit? Ano nangyari? Di ba tinuruan ko yung aso kong di kumain? Oo, alam ko. Alam mo bang halos magdadalawang buwan ko na siyang di pinapakain? Kung kailan marunong na, tsaka pa namatay. Sa isang bus, nagpapadede ang isang babae, ngunit ayaw dumede ng bata. Galit na sambit ng babae, ayaw mong dumede? Ibibigay ko to sa lalaking katabi ko. 20 minutes na, pero ayaw pa rin dumede ng bata.
Lalong nagalit ang babae. Ayaw mo talagang dumede ha? Ibibigay ko talaga to sa lalaking katabi ko. Doon na sumagot ang lalaki, Ma'am, magdesisyon na kayo. Dapat kanina pa ako nakababa. Anniversary ng mag-asawa. Itinreat ni Mrs. si Mr. sa isang KTV bar. Pagpasok ng pinto, agad nang binati ng doorman si Mr. Adrian, kamusta? Nagtaka si Mrs. kung bakit kilala ng doorman ang asawa niya. Tinanong ni Mrs. si Mr. kung bakit kilala siya ng doorman. Sagot ni Mr., janitor namin dati sa opisina yon. Palusot nito. Umupo na sila. Lumapit agad ang waiter, sabay tanong, ano Adrian? Gaya rin ba ng dati ang pulutan mo? Sabay tingin si Mrs. kay Mr. at nagpaliwanag agad. Dati ko siyang nakakasabay sa gym, kaya kilala ako. Maya-maya, lumapit ang isang sexy babae. Sabay tanong, uy, Adrian, ano, special show pa rin ba? Nagalit na si Mrs. Sabay aya kay Mr. na umuwi. Paglabas, agad na pumara ng tricycle. Sabay sabi ng tricycle driver, uy, Adrian, pangit naman yung lakaw mong babae ngayon. At sa yun pala yun, dagdag ka naman. Wow naman! Wow! Wow! Ang Dead Sea ay hindi talaga dagat. Ito ay isang saltwater lake o lawa. Tinawag itong Dead Sea dahil walang kahit na anong klaseng hayop at halaman na naninirahan dito dahil sa sobrang alat ng tubig. Ito ang may pinakamaalat na tubig sa buong mundo at may salt content na 33%. Naging paborito itong pasyalan ng mga turista dahil kahit hindi ka marunong lumangoy ay siguradong lulutang ka rito. Ang kaalatan ng tubig sa Dead Sea ang siyang dahilan kung bakit mabilis ka makakalutang. Hindi kagaya ng ibang asin. Ang asin sa Dead Sea ay napakapait at hindi maalat. May taglay din itong iba't ibang mineral gaya ng calcium, iodine, saline, potassium at bromide. Noong unang panahon, ginamit ng mga Egyptian ang putik sa palibot ng Dead Sea sa paniniwalang nakagaganda ito ng kutis na siya naman sinang-ayunan ng maraming tao hanggang ngayon. Kaya rin daw pagalingin ng Dead Sea ang mga taong may karamdaman tulad ng acne, psoriasis, hives, cellulite, dried skin, dandruff, stress, muscle aches at iba pa. Ang lawa na ito ay 3 milyong taon na sa mundo. Ang UFO mula sa English, Unidentified Flying Object, hindi matukoy na lumilipad na bagay, ay ang kilalang pangalan para sa kung anumang pangyayari sa himpapawid. Na ang bunga ay hindi agad nalalaman ng taong nagmamasid. Ang hukbong himpapawid ng Estados Unidos na lumikha ng terminong Unidentified Flying Object noong 1952 ay sinasabing ang mga UFO ay ang mga bagay na mananatiling hindi alam kahit sa isa sa mga masusing pagsisiyasat ng mga bihasang tagapagsiyasat o investigador. Ngunit sa kasalukuyan, ang terminong UFO ay kolokyal na tumutukoy sa kung anumang hindi natukoy na pangyayari sa kalawakan, kahit ito man ay nasiyasat o hindi. Ang mga bilang ulat ng mga UFO ay tumaas ng higit matapos ang unang malawakang pangmasang pagpapakita sa Estados Unidos na inulat ng isang pribadong piloto na si Kenneth Arnold noong 1947 na nagbigay ng mga bagong terminong flying saucer at flying disc. Ang terminong UFO ay kilalang isinasaad bilang isang kasing kahulugan ng mga alien spacecraft at kadalasan ang karamihang mga pag-uusap ukol sa mga UFO ay umiikot sa ganitong haka-haka sa mga alien. Ang mga tagahanga ng mga UFO at mga tagasunod ay gumawa ng mga samahan, kulto sa paniniwala na may mga paksang extraterrestrial. At sa kasalukuyan, ang kaisipang UFO ay nag-iisa ng nangingibabaw na katakatakang bagay sa pangkasalukuyang kalinangan. Ang ibang mananaliksik ay ginugustong gamitin
ang mas malawak na salitang unidentified aerial phenomenon. Hindi tukoy na pangyayari sa kalawakan. Sa Tagalog, bilang magsilbing gabay at hindi ikalito ang mga kakaibang pangyayaring na isa-isa ilalim sa terminolohiyang UFO. Nagpapasalamat po ang Balita at Tawanan sa ating mga sponsors. Kay Mr. Jeffrey Santos ng Devil's Burger na may branch dyan sa Litex Payatas at Bonnie Serrano sa May Krame, ang walang katulad sa sarap na hamburger. Sa magpartner na si Stan at Isay ng Bounce and Ounce Online Bake Shop and all baking needs. Kontakin lamang po sa numerong 0932-378-0621 at sa kanilang FB page para po sa nais magpa-customize ng kanilang cake. Kay Dr. Francis Palencia, Chief Operating Officer, Argonix Medical Corporation. Pwede po ninyong tawagan sa kanilang hotline number 837-7377. Matatagpuan ang Argonix sa Regalado Highway, Novaliches, Quezon City. Kay Miss Mickey Garcia Ayalin sa kanyang Casa Garcia at Casa Garcia Kusina, dyan sa ground floor ng UP Town Center, matatagpuan. Kay Mr. Tom Shinda Silva ng Angry Neighbors Performance, ang kanilang shop ay nariyan sa Marikina City. At kay Alex Dalida ng COA Bicycle Store sa Barangay Holy Spirit, Commonwealth, harap lang po ng COA. Kay Mr. Michael Lim ng 7175 Vape Shop na matatagpuan sa 717 Sibilia Street, Binondo, Manila. Contact number 0935-192-8840. Kay Mr. Francis Dayan ng Chill Collection Vape Juice. Contact number 0945-499-5100. Ay may mga natutunan na naman kayong kaalaman sa ating ibinahagi ngayong gabi. Naaliw sa mga joke na katatawanan at na-update sa mga sariwang balita. Kasamang lubos nating nakilala ang naging bisita natin at nakakwentuhan. So hanggang sa muli, tuwing araw ng Sabado, ng alas 9 ng gabi, ang programang binuo para sa inyo, ang Balita at Tawanan. Kapsat, saan ka ba nang galing? Mangyari, may nakita ko ang daming taong nakapila. Oo, nakapila din ako. Di ko alam sini pala yun. Oh, pagkatapos ang nasa loob na ako, nadinig ko may nagtawanan. Oo, tumawa din ako. Pagkatapos nakita ko may nag-iyakan. Oo, nag-iyak din ako. Oh, pagkatapos may amiyang konti, may nagsigawan. Nahulog. Uy, sumigaw ka rin. Hindi na ako sumigaw. Bakit? Ako yung nahulog eh. Nakaw! Pag nagmamaneho ka, ay huwag kang tatanga-tanga. Baka mabangga kay nakududong mahirap na. At kung ang trabaho mo naman ay sa opisina, palalayasin ka pag ika'y tatanga-tanga. Huwag kang tanga, huwag kang tanga. Huwag kang tatanga-tanga, huwag kang tanga. Kahit saan ka pupunta, ay huwag kang tatanga-tanga. Huwag kang tanga-tanga, pagkat walang ospital sa taong tanga. Pagkat walang ospital sa taong tanga. Huwag ka